Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kamusta yung family mo? Okay naman sila. Oo. Sabi nga ni Glenn, it's payback time nga para sa pamilya yan. Sa parents, sa Sa parents. parents ko, isa naman sa pangarap din nila yan, kung tutuusin. Gusto maging successful. Maging successful ka. Totoo yan. Sabi nga nila, kasi kami magkakapatid, halos lahat kami, tapos lahat kami talaga, tapos ng pag-aaral. Wala na silang iintindihin. Alam na nila kung ano yung buhay na mayroon na kami dito sa Pilipinas, ay sa mundo, di ba? Lagi lang sinasabi yun na tutusin nga, pwede na silang mawala, di ba? Kasi nga alam nila na okay na sila. Lahat naman ng magulang, yan ang gustong mangyari sa buhay ng ano nila. Pero, siyempre, hindi naman papabayaan mo ba, 'di ba? Magulang mo 'yan eh. Kailangan maibigay mo rin kung ano yung mga hindi mo na ang mga hindi nila naranasan dati. Sa pamilya ko, especially papa ko tsaka mama ko. Hindi naman kami pinanganak na mayaman. Zero nga kami kung tutuusin. From province, Pangasinan. Lumuwas kami ng Quezon City. Ano pa ako noon eh, kinder pa. Totally zero ako noon. Totally zero talaga kami. Kasi talagang papa ko, taga-bunot lang ng pako dati. Di ba, ang business namin kasi furniture shop. Doon siya natuto. Doon siya na ano parang na mag-business ng ganong negosyo. Kasi nga dati taga-bunot lang siya ng pako ng mga kahoy. Siya mga pako na napagbunutan, iniipon namin yun para ibenta sa junk shop. Yun na yung parang nagiging pera-pera namin. Tapos magkano lang ang ano nun per Kilo. day niya sa pagbubunot ng pako is 20 pesos lang. Kasi hindi naman siya pinagtrabaho dun eh. Talagang gusto niya lang may extra. Kaya syempre, yung papa ko na rin yung gumawa ng paraan kung ba't kami na ngayon. Tsaka magulang mo naman talaga magpapamula sa'yo kung ano yung buhay na talagang gaano ka-importante ang isang pamilya, di ba? Magulang mo yan. Alam mo kung gaano kahalaga ng isang pamilya dahil sa kanila. Kasi kung may sama ka ng loob sa magulang mo, kahit na successful ka, tutulungan mo ba yan? Siyempre, hindi ganun. Tutulungan mo, the way na, siguro, parang the way na tulong lang. Pero yung may kaakibat na pagmamahal yung tulong mo, dahil nga pinalaki ka nilang maayos, pinalaki ka nilang okay, okay yun. Ibang ano yun, ibang level ng Ibang pagmamahal usapan yan. yun, oo. Hindi yun ano eh. Hindi Yan yun yung yung matutumbasan. priceless na Priceless na ano na yun. Parang, pagmamahal yun sa pamilya. kasi makikita mo rin yan kung paano mo sila babalikan. Pamilya mo, katulungan ka. Alam naman di mo balikan. Pinadama sa'yo kung ano yung pagmamahal ng magulang. Yung pagmamahal ng So yun nila yung best nila pamilya. Oo, ibigay yung gusto mo nila. Nakita mo yun, natuto ka sa buhay. Ngayon, ikaw naman yung meron. Di ba? Ba't hindi mo babalikan ngayon yung magulang? Ganun lang. Sa magulang ko, yung impact sa akin, alam ko, malungkot sila kasi wala kami sa tabi nila. Pero, alam naman nila yon kung bakit. Alam nila yung reason kung bakit nandun kami. Kasi, buhay namin yan eh. Para sa future namin, di ba? Yun yung pinaka-impact sa family. Sawa, anak. So- Sakit naman tayo. So, more on talagang sa parents yung, pero yung mismo sa family nyo, baga, kalmahan lang. Oo. Payback lang. Payback. Payback time talaga. Yung tinatawag na payback time. Sino ba naman di magpi-payback sa magulang niya? Walang utang na loob. Yan. Madami. Carlos Yulo. Paging. Excuse me. Dami kong kakilala yung ano. Utang na loob. Siyempre, yun yung mga sinusubukan yan. Talagang minatrato rin ng magulang din yun. Hindi, siguro. Yun yung mga hindi napakitaan ng maganda. Carlos Yulo. Hindi lang namama niya. No? Special mention eh. Hindi, may magulang din kasi na abusado eh. Ginawang, totoo naman, retirement, plan ng anak. Hindi mo naman talaga, wala ka nang paasa sa anak mo talaga kung tutusin. Ikaw bilang magulang, ginawa mo yung part mo, depende na lang sa'yo yun. Kamusta si Sarah Geronimo? Shout out. May si Sarah, matanda na nag-asawa. Yun yung di ba? Makasal gawa ng... Dahil sa nanay niya. Oo, sa nanay niya, di ba? Ano yung pinaka-best lesson na napulot niyo sa pagbabarko? Pagka meron ka, wag ka puro palabas. Ganda nun. Ganda yung sinabi ni Glenn na yun. Experience ko yan eh. Ako na first timer eh. Pag uwi ko, mayabang ka eh. Pera ka eh. Kasi yan na yun. Diyan na papasok yung ano mo. Yan na yung papasok na. Sige, sagot ko yan. Ngayon. Kahit di mo na kayo alam. Oo, hindi sa hindi ka nagdadamot, pero dapat may disiplina. May disiplina ka sa paggastos. Kasi darating yung times na hindi mo napapansin. Wala ka. Ubus ka na. Wala ka yung meron ka. ang bilis ngayon, 100,000, 200, 300. Kahit nga kalahating ganun, ang bilis nga. Piso, dos, tres na lang ngayon. Para alam may 1,000. Kasi diyan ako namulat na
kung sakaling magre-retire ako, hindi ako titira dito sa Metro Manila. Titira ako sa probinsya. Ako rin eh. Kaya yung retirement plan ko. Sabi ko, bakit sa probinsya pala napili ko? Kasi may lupa ka, magtanim ka dyan, wala kang pera, may mga kain ka eh. Buwang ka. Buhay ka doon. Oo. Wala kang bigas, pumitas ka dyan ng mga pananim mo, ipalit mo ng bigas sa mga kapitbahay. Kate ka na kayo. Oo. Ngayon may mga mano ka, pwede mong ibenta. Doon ko na sabi ko, ang sarap mamuhay sa probinsya ng may negosyo ka. Kasi yung negosyo mo yung tutulong sa'yo para mas rumangya yung buhay mo nang wala kang amo. Huwag puro palabas. Mag-isip bago gumastos. Pinaka-lesson sa akin yung mag-ipon ka na mag-ipon. Kasi ako, ilang years ng pagbabarko bago ako nakaisip yan eh. Ilang years? 5 years na ako nagbabarko bago ako naisip yan. Totoo. Kasi alam mo kung bakit. Siguro mga 3 contracts. Ang sarap magwaldas ng pera. Kasi alam mo may babalik. Which is wrong mindset yan. O dahil hindi mo pa na-try. Parehas. Same. Oo, kasi dumating yung time na ang dami mong pera. Sige, labas lang. Yan sabi nga ni Glenn, go lang, go. Pero dumating yung time na parang pagod na yung katawan mo. Wala ka pa nakikita. Wala pang laman yung bangko mo. Sa loob. Oo, napunta sa inom, napunta sa kung ano-ano, pasyal dito, pasyal dyan. Napunta sa sa mga kung ano-anong bagay lang. Best lesson talaga is mag-ipon. After 5 years, no? Oo eh. Tsaka lang ako nakapag-isip-isip na dapat ang pera ko ganyan. Alis ako ng bansa, dapat may ganito ako. May anak ka niyan, yan. May anak ka na yan, no? Oo, napag-isip-isip ko na yan. Marami ng bagay na rin na simula nung nag-pandemic din, di ba? Yan ang malaking lesson talaga. Pandemic, Na pandemic. Education ng pandemic. Wala ka nang makuwang pera kung saan ka pa kudukot. Asa ka nung pandemic? Cavite ako. Yung sa anak kong panganay, doon ako nakulong. Pinakamalaking tulong sa akin noon, ate kong panganay. Nasa Mercury yun. Siyempre, bagong panganak yung baby ko noon. Gatas, gano'n. Diaper. Sa kanya lahat. Kaya simula naging okay ko. Bawi rin. Yun nga, ang pinaka-best lesson talaga yun sa pagbabarko. Same. Mag-ipon ka, hanggat kaya mo pang mag-ipon ka. Para pagdating ng panahon na hindi mo kasi alam ang panahon. May madudukot ka. Oo, maraming emergency na pwedeng dumating. Huwag naman sana, pero hindi mo aasahan ng emergency. Bakasyon ka, yung dala mo lang na pera para sa bakasyon talaga muna yun. Marami pang nangyari. Tulad ngayong bakasyon lang eh. Uso yan. Anak ko, di ba? Itong anak ko ngayon, nakagat ng aso. Hindi naman kasama sa budget yung, di ba? Magkano ang binili ko dito sa may Capitol? 20,000. Kasama ba sa bilyon? Hindi. Di ba? Tsaka kaya malaking factor yung partner sa buhay. Number one yan. Gusto ko marinig yan ng mga seaman. Bakit? Malaking factor yan kasi shout out kay Kim. Nasa labas, sabihin mo. Malaking factor yung pagpili ng partner. Kasi investment yan eh. Yan yung tutulong sa'yo na mag-control ng budget. Yan yung magre-remind sa'yo sa mga nakalimutan mong expenses. Pagka nagawa nila yung part na yun, maging thankful ka na. Sila yung kasama Hindi mo. maluho, hindi... Kasi once din ang partner mo, maluho, magastos. So, wala mangyari din sa'yo. Pares kayo? Nako. Kasi madalas naman sa seaman talaga, magastos eh. Kasi gusto niya, nini-enjoy ang buhay. Kasi once trabaho mo dun, pagod, di ba? Enjoy. Pagdating mo dito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Alis tayo dito, punta tayo sa ganyan, punta tayo sa ganito. Pero kung ang partner mo magaling sa pera, Nagko-control. Ba't may nagko-control? makakaipon naman. Talaga. Magaling magpaikot ng pera. Di kayo masyashort. Hindi ng ulo, hindi mo paikot ng ulo. Ng ulo. Malupit yan. Paikot ng business.